Ang oras po natin, alas 9:06 ng umaga. Programang walang itatago, balitaang hindi paligoy-ligoy, kwentuhang walang preno, derechahan ang balitaktakan dito. Huwag kang bibitiw at baka hindi mo masagap ang mga impormasyong off the record. Boying Remulla, Ambassador Teddy Boy Locsin, Senator J.V. Ejercito, Attorney Dodo Dulay, Congressman Jonathan de la Cruz, Ed Javier, Paulo Capino, at Edwin Eusebio, DZRH Executive Session. Good morning Pilipinas! Live na live po kami ngayong Sabado ng umaga. Huwag po kayong bibitiw hanggang mamayang 10:30. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Kasama po natin dito, walang iba, si Prosecutor Edwin Eusebio. Paring Edwin, kamusta? Maulang umaga, Yusek. Magandang umaga po mga kaibigan. Samahan nyo kami sa susunod na mga sandali hanggang mamaya po naman. Asan yung ibang mga kasama natin? Takot mga gremlins yata yun. Takot sa ulan. Mga gremlins pa. Si Sek Boying ay kasalukuyan nasa, nasa abroad na may trabaho, no? So, meron siya mga meeting doon. Si Sen JB naman ay ganun din, no? Meron din lakad si Sen JB na kanyang mga dinadaluhan na event. In event, ano? Tapos yung iba nating mga kasama, si Pao sa kawak sa timba, si Ed nagpapagawa ng alulod. Si Kong Jonat medyo busy. Pero bago yan, Edwin, kasi kailangan natin pag-usapan yan sapagkat ilang araw na to na medyo umuulan, araw. Kusapin natin yung taga DOST. Andito ngayon si Rhea Torres ng DOST Pag-asa. Alamin natin kung ano ba ito nangyayari dito. May bagyo ba o may babagyo ba? Ma'am Rhea, good morning po. Yes po, good morning din po sa inyo. Good morning din po sa ating mga taga-subaybay. Sa magiging lagay po ng panahon ngayong araw sa ating bansa ay patuloy pa rin po nakaka-apekto ang amihan or hanging amihan sa Northern Luzon. Ma'am, matanong ko lang, ano ho ba ang nangyayari ngayon dito sa atin at ganito ang nagiging takbo ng panahon? As po yung nangyayari pong mga pag-ulan or yung makulimlim na panahon na nararanasan natin over ilang areas sa Metro Manila, Central Luzon at Calabarzon ay dulot po yan ng epekto ng shear line o yung pagsasalubong po ng malamig at mainit na hangin. So yung boundary po niyan kung saan po sila nagsasalubong, may mga kaulapan pong nabubuo at yun po yung dahilan kung bakit nagiging maulan po yung panahon sa mga areas na affected po ng shear line. Ayun. So ito hindi naman ho bagyo, Ma'am Rhea. Ito nararanasan natin ngayon sa Luzon ho ba? Ang parang tinatamaan dito? Luzon lang, yes, ano? Yes po, malaking bahagi po ng Luzon ang naapektuhan nitong shear line. Hindi naman po siya bagyo. Wala din po tayo minomonitor na low pressure area. So most likely ito ay shear line lamang po or diyang pagsasalubong lang po ng hangin. Alright, So, sa mga susunod na araw ho ba, magpapatuloy pa to hanggang kailan, Ma'am Rhea? Yes po, since present na po yung existence ng hanging amihan, ibig sabihin po ng possible na tumagal pa po ito hanggang Lunes. And then, pagdating naman po ng Tuesday, improving weather conditions na po tayo sa malaking bahagi ng ating bansa. Alright, so kinakailangan pa rin talagang huwag makakalimot sa payong, ano ha? Yes po, regardless po kung umaraw, uminit, may payong pa rin po dapat tayong dala. Oo, dahil panahon pa tayo ng tag-ulan ngayon. Ay, for sa atin po dito sa may mga climate type 1, particularly dito sa Metro Manila as well as yung mga karatig na probinsya sa western section po ng bansa ay tapos na po yung dry season or rather tapos na po yung panahon ng tag-ulan. Pero may maasahan pa tayong bagyo na darating within hanggang December? Yes po, tama po. Possible pa rin pong may makapasok pa yung mga bagyo around for the month of October, possible pa rin po yung isa or dalawang posibleng pumasok. And for the months of November and December din po ay isa hanggang sa dalawang posibleng pumasok. So, Ma'am Rhea, itong mga susunod na linggo, kasi itong alam natin, itong susunod na linggo, darating na linggo, mahaba ho yung, kumbaga, mga holiday, ano? Gaano katagal ho ba sa tingin nyo itatagal itong ganitong klaseng panahon na mag-uulan, kumukulog? Yung ho ba, mukha bang kaganda ba o magiging ganito ang ating panahon hanggang mga Nobyembre?
At the very least, medyo may pagkamahaba na po kasi pag-uusapan po natin, ilang linggo din yung titingnan natin. Pero at the very least, for the next 5 days, nakikita po natin ay wala pa naman po tayong inaasahan na low pressure area o bagyo na makaka-apekto po sa ating bansa. So wala pa po tayong inaasahan na malawakang mga pag-ulan na makaka-apekto po sa ating bansa. So mostly yung mga pag-ulan naman po na mararanasan natin is mga thunderstorms po or yung mga panandaliang buhos ng ulan na piling areas lang po yung naapektuhan. So kung nararanasan nyo po during afternoon or common po siya during afternoon na pagdaan po natin sa QC umuulan and then pagdating naman po sa ibang syudad ay nawawala po yung pag-ulan. So mostly yun po yung mararanasan natin. Isolated rain shower. Okay, Ma'am Rhea, maraming salamat po sa inyong pagbigay ng update dito sa panahon at good morning po sa inyo. Maraming salamat po, Ma'am Rhea. Yes po, maraming salamat din po. Good morning. Rhea Torres ng DOST Pag-asa, mga kaibigan natin napakinggan. Yusek. Yun. Alam pala natin na ito palang panahon na to, Edwin, hindi naman pala ito bagyo. Wala naman palang bagyo na darating dito. Yan yung pag-aagaw daw ng init at lamig. Oo nga, init at lamig. Pero ito, bukod tayo, bumalaot na tayo sa ibang usapan natin na parang Edwin. At unang-una dito, siyempre, yung pagbisita ng ating Pangulo sa Saudi Arabia, no? Kasi yung Saudi Arabia na yan, talagang, ayun dyan talaga isa sa pinakamalaking OFW communities natin dito sa ibang bansa, no? I think kung ako nagkakamali, yan ay parang umaabot yan ng mga 2 milyon ang Pilipino na nasa Saudi Arabia at maigi na nakapunta doon si Presidente at nakita rin niya, nakadaong palad niya yung mga ating mga kababayan doon. At meron pa siyang naiuwi na 2 bilyon. Wow! Nasabi, 2 bilyon ba? At tingin ko, sabi niya, 2 bilyon ang naiuwi natin na pledges. Ano? Ito naman ay pledges pa naman ito na 4 na bilyon pala eh. 4 na bilyon. Wow, laki niyan. Ang inuuwi dito sa, inuuwi ng Pangulo. Ng Pangulo. Ito ay, karamihan dito ay doon sa larangan na ang yung manpower resources, so ang tanong dito ngayon, ito ba ay dadami ba, magtutulak ba ng mas marami pang mga kababayan natin na makapagtrabaho sa Saudi Arabia? Kasi alam mo, maraming issue dito sa Saudi Arabia. Dekada 1970 pa yan, Yusek, no? Yung kasagsagan ng pagkuha ng mga batang Saudi, kung tawagin. Batang Saudi, At saka ang Saudi ngayon, nagbubukas na ang Saudi ngayon. In fact, ang Saudi ay lumalaban doon sa pagiging headquarters ng tourism, ng World Tourism Office or headquarters. Ang nagbabangga ngayon ay Saudi Arabia at Korea. At gusto ng Saudi Arabia na sa kanila mapunta yon, sa kanila ang maging sentro, kumbaga noong turismo sa buong mundo, buong mundo to, hindi lang ito sa region ng sa Middle East, but buong mundo, at siyempre sila ngayon ay nagbubukas sa Saudi Arabia. Pero ito tanong dito At siguro yung mga nakikinig po sa amin, mga kababayan natin, sumabay po sa aming usapan. May text line po kami, Isingit ko lang ang text line po namin, 0919-282-6485. 0919-282-6485. Mag-text lang po kayo sa amin para makasabayan po namin kayo sa aming kwentuhan. Pero itong issue dito, Edwin, ang Pangulo pumunta na Saudi Arabia, nakakuha na ng investment pledges, Okay. Ito ay siguro gagamitin para yung Saudi Arabia palawakin yung kanilang pag-akit ng mga turista din sa Saudi Arabia. Ang tanong ko lang, handa na ba ang Saudi Arabia kaya na magbukas, Kasi alam naman natin ang Saudi Arabia ang isa sa pinaka mahigpit na bansa sa Middle East, at ito nga dito nga sa bansa na to ngayon lamang ilang taon pa lang nagbubukas ang Saudi Arabia na pinayagan nila ang mga babae na makapagmaneho, Yes, oo. At
Hindi ko nga alam kung bukas na ngayon yung sinihan. No? Dati walang sinihan dyan eh. Iba kultura talaga nila. Pupunta ako, dati nagpupunta ako ng Saudi kasi doon nagtatrabaho pa ako doon sa migrant workers. Dating sa OWA noon. Ngayon ay OWA pa rin pero nalagay na sa migrant workers. Pag nagpupunta kami doon, walang entertainment doon. Sarado Sarado, walang doon eh. Walang sinihan doon. Ganun, pati sinihan. Walang sinihan doon. At saka yung... ito naman, lahad lang natin. Marami nakikinig yan, taga-Saudi. Alam nyo naman kung ano ang Saudi noon at saka ngayon. Sa Saudi, hiwalay yung babae sa lalaki. Hindi ka pwede pumasok doon sa lugar na meron kang kasamang babae na hindi mo asawa. Naku. Bawal doon, ganun din sa sa hotel, Hindi ka pwede pumunta doon sa mga hotel na iba yung kasama mo na hindi mo asawa. Kailangan rehistrado. Oo, kailangan ganun eh. Mahigpit, Hindi naman natin pinupulaan yung kanilang mga polisiya sapagkat alam niyo po sa ng kultura yan eh. Hindi, kanya-kanyang bansa kasi kanya-kanyang patakaran, Hindi ho tayo pwede, alam ho na natin mga OFW, pag nag-OFW ho kayo, tayo po ay nagiging bisita lamang sa ibang bansa. So yung kultura ho natin sa Pilipinas, yung paniniwala natin, hindi po natin pwedeng dalhin tayo sa ibang bansa. Diba? Tayo ay susunod kung ano yung yung patakaran nila doon. At ng mga Pilipino, iba doon sumusunod. Yung iba din, medyo ibang takbo, kaya nahuhuli, nagkakaproblema, Pero isa doon sa pinakamahigpit doon yung yun nga na hindi ka pwede pumunta ng check-in sa hotel na iba yung kasama mo. Hindi nga pwedeng hindi kayo kasal eh. Kahit 5-star hotel, Yusek? Oo, alam mo ba na doon sa Saudi, kapag pumasok ka doon sa hotel doon at nagdala ka ng isang babae na hindi mo asawa, ang hotel ang tatawag ng pulis. Yung KJ naman. hindi KJ yun. Kasi yun ang polisiya nila sila tatawag doon, mahuhuli ka, kahit ka-business mo laang. Ayaw nila yung nagpupunta doon, nagkukulong sa yung opposite kwarto. sex. In fact, hindi nga doon kilala yung makipag-usap yung lalaki sa babae. Ganun. Kaya ito lang din yung tanong dito, kung talagang hinahabol ng Saudi Arabia na sila ang maging ulo, kumbaga, ng turismo sa buong mundo, paano yung kultura paano ka dapat, makakaakit kung ang patakaran mo, ang kultura mo ay napahigpit, na alam mo naman, siyempre usong-uso ngayon pag turista ka, kasama mo barkada mo. Hindi man kailangan na hindi man kailangan na partner mo, Pwede naman kayong magbabarkada, na aalis kayo at babiyahe kayo. Siyempre, pag nasa ibang bansa ka, nakabangan ng Saudi, hindi mo na pwedeng gawin yun. Hiwalay na pala yung babae sa lalaki. Kasi maghihiwalay kayo doon, hiwalay kainan nyo. Pati kainan, grabe naman. Hindi, pati kainan, doon, meron tinatawag doon na, alam doon ng mga taga-Saudi meron doon yung tinatawag na family. May family entrance, meron single. Single and friends. Oo, single. So, hindi ka pwedeng maghalo. Kailangan yun, hiwalay yun. So, yung ating siguro, yung ating ang punto de vista na lang pagdating sa Saudi Arabia, okay na makapagtrabaho yung ating mga kababayan doon sa Saudi Arabia, pero bilang bansa, nahahabulin ng Saudi Arabia na sila ang mamuno ng turismo sa buong mundo, baka medyo malayo pa yon. Pero hindi ma-deny ng Saudi, Yusek, na napakalaki ng utang na loob nila sa mga Filipino workers sapagkat yung development ng Saudi way back dekada 70, di ba? Ang mga Pilipinong gumagawa diyan. May mga nagkukwento ng mga OFW, may mga ahas pang lumilipad nung araw nung dinidevelop yung disyerto eh. Alam mo, hindi ako magtataka doon dahil ang unang-unang mga trabahante doon sa Saudi Arabia, ang practically nagbuo nung Saudi Arabia, pati yung kanilang mga yung sa langis, oil fields, petroleum, nila, ay mga Pilipino. Yun, kaya hindi nila maitatapon. Matagal na to ang swerte din ng mga 1970s. At isa dyan, na hindi alam ng mga kababayan, isa dyan sa mga nakakaalam yan,
ay walang iba kundi ang kasama natin dito sa radyo. Si Kong Jonat. Si Kong Jonathan de la Cruz. Dahil una yata niyang trabaho yan. Oo, at yung panahon na yon, ganun naman kalawak at kaganda ang foresight noong panahon na yon. Nalaman na nun na tayo, magpapadala tayo ng magiging market ito yung ating mga skilled workers, mapapadala sa ibang bansa. Kaya noong panahon pa lang, noong 1970s yan, nagtayo na ng precursor. Yung sinaunang masasabi natin, POEA. Ayun. Ito yung unang-unang POEA. Tinayo ito noong panahon pa, noong 1970s. Sa panahonan niya na yan ni Manong Blas. Ni Cablas. Kaya nga, noong panahon na yon, alam na natin na magpapadala tayo ng mga manggagawa. Nag-umpisa na, meron na tayong proseso. Kaya matagal na yung proseso na yun Nagpapadala tayong Saudi. Kaya po naalala nyo po, yung mga datihan na nagpupunta na Saudi, di ba? Yung tinatawag nga natin, pag uwi dito, may hepatitis, di ba? Kasi pagbalik mo rito, puro dilaw na, alas, puro ginto. Halos makuba ka na dun sa bigat ng mga kwintas mo, no? After 4 months, gumagaan na, unti-unti. Pero nung panahon na yun, puro mga engineers ang nandun. Doktor, maniniwala ka, doktor. Talaga mga talaga. Puro lahat professionals ang nandun, no? Nung unang panahon yun, at saka iba yung patakaran nun sa pagsweldo nun, no? Kaya ngayon, lumaki ang Saudi market natin, yung mga demand Pilipino, sa trabaho, no? dalawang milyon na ang nandun. Hindi pa kasama doon yung mga doon. Mga domestic helper? Mga TNT. Kasi marami doon, napunta na doon, hindi na nag-expire na yung visa, hindi na bumalik. Naghanap na ng trabaho doon. So meron ng trabaho doon. Pinapabayaan na rin naman nila, nagtatrabaho na doon. So tingin ko, yung numero doon, baka mas malaki pa, no? And ang pinagtataka ko lang, ito, nabasa ko lang at medyo gusto ko lang din tanungin. Wala lang kasi kung Jonathan na yun, pero ang gusto ko lang tanungin, bakit nagkakaproblema tayo na hindi tayo makapaglagay ng ambassador doon sa Saudi? Sa Saudi. Ibig sabihin, Yusek, hanggang ngayon, wala tayong permanenteng kinatawan doon na ambassador? Wala tayong ambassador pa. Doon ako nagtataka, no? Kasi ang Pangulo, siyempre pinupunta ang bansa ng Pangulo, kailangan yan ng isang namumuno sa ating embahada. Nagtataka lang ako bakit hanggang ngayon ay walang ambassador na tinatalaga ang Department of Foreign Affairs doon sa Saudi Arabia. Kasi dapat matagal na ito. Di ba nung nasa panahon kayo ng DFA, hindi nyo rin ba napansin yan? Hindi nyo pa inaglaban, ba't walang kinatawan? Mamaya pag-uusapan natin yan kung bakit. Pero mag-break muna tayo kasi may iba tayong... Naalala ko, galing ka nga pala doon. May iba tayong pag-uusapan dyan pagdating dyan. Sige, break muna po kami. Ang oras natin, alas 9:25 ng umaga. Good morning, Pilipinas! Nagbabalik po ang inyong programang Executive Session. Ako po si Attorney Dodo Dulay. Siyempre, kasama pa rin po natin dito. Walang iba, si Prosecutor Edwin Eusebio at siyempre po, ang ugat, ang ulo at naging pasimuno ng ating labor migration policy. Walang iba, Congressman Jonathan de la Cruz. Kasi pinag-usapan namin kanina. Good morning. Good morning. Magandang umaga po sa atin lahat at magandang umaga sa lahat ng mga nakikinig. Lalong-lalo na yung mga kababayan natin na nasa Saudi Arabia. Yan, dinidiscuss namin ni Yusek. Sana nagkita-kita kayo ni ng Pangulong Marcos. Siyempre, nagkaroon daw ng gathering ng Filipino community ng leaders, community leaders and dyan sa Riyadh. Sa Riyadh, Kaya nga ako, kanina pinag-usapan namin ni paring Edwin, nagtataka lang ako, medyo nalungkot ka. Nalungkot ako dahil bakit ang Pangulo natin ng Pilipinas na pumunta sa Saudi Arabia yung sumalubong sa kanya ay kumbaga parang number 2 lang doon sa ating embahada. Hanggang ngayon, nagtataka lang ako kung bakit hindi pa nakapagtatalaga ng isang ambassador sa Saudi Arabia. Ng Pilipinas, ambassador. Napaka-importante pa naman ng Saudi. Napakahalagang post yan. Dahil andun ang isa sa pinakamalaking komunidad. Komunidad ng mga Pilipino, OFW. Alam mo naman yan, paring Dodo, Yusek.
Alam na alam ni Yusek yan. Sabi ko nga kanina. DFA, lahat, Bago etc. kami mag-break eh. OWA, alam niya yan. At saka, yan din ang, hinihintay natin na magbigay o magdala yung mga leaders dyan ng napakalalaking mga investments. Dito sa Pilipinas. Matagal na nating gustong magkaroon positive ng ganyan. na result. Positive 4 billion na pledges. Pledges ang pledges. papasok. Ang tanong ko lang bakit wala pa? Yun na nga. Nagtataka tayo dito sa, alam mo, paring Dodo, Edwin, hindi lang Saudi Arabia. Maraming mga posts na puro mga wala. Hindi ko yes. Pero hindi lang Saudi Arabia ang walang ambassador. Pero may budget 'yun. Siyempre may budget. Ganun ba? Siyempre. Maraming hindi napipilaban. Pero yung Saudi Arabia, alam naman natin kahalagahan ng Saudi Arabia sa atin. Napakatindi ng ating pakikipag-ugnayan dyan at matagal na tayong nais natin na magkaroon ng talagang mas matindi pa na pakikipag-ugnayan dyan. Bakit wala? Sinasabi nga ni Yusek Dodo, yan ang unang naging challenge sa'yo dahil unang naging trabaho mo yata sa Saudi. Hindi naman unang naging trabaho. Siya ang namuno. Kasi alam mo, sabi ko nga, foresight ng Pangulo noong 1970s. Alam na natin na tayo ay magpapadala. Ang ating manpower ay very important resource yan. Nagagamitin sa ibang bansa. Organisahin natin. So, nag-organize na noong panahon na yon si Kong Jonat. Inumpisahan nila yung precursor nga nitong POAA na to. Lahat. Diba? Lahat ng mga yan. Kaya sa totoo lang, sa labor migration, yung pagpapadala po ng mga Pilipinas in an organized manner. In an organized, number 1 ang Pilipinas. We are the model for all the other countries. Sa totoo lang. Kasi tayo pinakamatagal we started the earliest government policy for migration. Meron na tayong may mga nagtatrabaho na dati na ating mga kababayan noon pa, pero itong organized effort nung panahon ni President Marcos at saka ni Kablas. Senior. So hindi ka taka-taka na ganun ka-welcome si Pangulong BBM sa Saudi? Hindi ka taka-taka. Ang hindi lang ang nagtataka tayo ay bakit walang ambassador. Ang tinatanong ni Yusek Dodo kanina. Ang pinakahuli nating ambassador doon si Ambassador Alonto. Si Adnan Alonto. Adnan Alonto. Bakit hindi naman nila? Yan ang hindi ko maintindihan dito sa ating mga kaibigan dyan sa DFA. Si Secretary Ricky Manalo at saka si Undersecretary Tony Morales. Ano ba ang problema? Hindi ba tayo nakakapag-bet na mabuti? Parang may gusto sabihin si Yusek. Wala ba tayong mga nominees? Gusto mo bang sagutin ko yan? Parang nauumid ang dila ni Yusek. May problema ba tayo? O marami ba? Baka hindi nyo maalaman kung sinong inyong pipiliin na i-endorse kay Presidente. Usually ang ginagawa naman dyan, tatlong nominees. Bigyan, baka yung sinasabi ni Senator JB, kailangan may papatalino. Bigyan nyo ng choices si Presidente sana. Hindi yung ganon. Alam na natin na papunta siya in advance. Hindi naman ngayon lang nalaman yan siguro nung pang January, alam na pupunta si Presidente doon ng ASEAN GCC Summit di sana nakapag-ayos-ayos tayo. Para naintindihan kaya natin. Naman, Presidente, pinapunta natin, walang ganong sumalubong sa kanyang picture doon. May sasalubong. May sasalubong at sasalubong. Pero pagdating kasi sa protocol, sa Pangulo, kapag ang Pangulo umibisita ng ibang bansa, ang pinakamataas kasi ng opisyal doon sa bansa na yun, ay ang ambassador. Kung meron tayong embassy, ay yung ambassador. So, siyempre, maganda na kapag pumunta tayo doon, at alam mo, sa larangan kasi ng international relations, iba ang estado ng ambassador at iba ang estado ng ibang opisyal sa embahada. Usually yan, ang kinakausap ng matataas na opisyal ng host government, host country, ay yung pinakamataas din yung na opisyalis. Siya ang alter ego ng Presidente. Sugo siya. Ngayon, ang tanong dyan, kapag wala yung ambassador, ang kakausap doon, yung mga rin. kakausap sa embassy natin ay mababa din. Mababang lipat. Ganun Mababang lipat. Iba yun. Alam mo, medyo sa... ganyan yan. Ganyan ang diplomasya. Sa diplomasya, iba yung level. Napaka-importante ng level. Level ng kaya nga, isipin mo ang nakipag-usap kay Presidente sa Riyadh. This is the capital of Saudi Arabia.
was the deputy governor. Mhm. Deputy Governor of Riyadh. Bakit natin ginagawang ganun si Presidente? Ito sa Saudi. I'm sure meron. I'm sure meron. As a matter of fact, Meron ba? meron akong alam na dalawa na nais na sana doon. gusto. Na ambassador level sila. Sa DFA, taga-DFA? DFA. Okay. Ngayon, kung ayaw ninyo ng mga tao na yun, yung mga ambassador, kasi ambassador level itong mga Okay. ito. So sa sinasabi mo ngayon, Jonat, Sana. may mga tao na pwede naman na nandun na sa Department of Foreign Affairs. Nagpresenta na. Nagpresenta na. Oh, Oh, yes. Kasi nung na pwede na sila mag-ambassador. Na pwede sila Willing sila. willing silang pumunta doon. Ma-recommend. Kaya lang hindi pa nilalagay. At hindi lang pala to. Hindi lang pa to ang May mga ang maraming post. embassy na Maraming post. marami pa. Yes. Na walang ambassador. Usually nasan yung mga curious lang ako, nasan yung mga embassy na yan? Namaya. Mamaya bulong mo sa akin. Bakit bulungan niya? Kasi kung pareho tayo na naiisip, malamang nalalaman ko na kung nasan yung mga embassy na yan. At sigurado ko medyo Ako'y nangihinayang at nalulungkot sapagkat ang nais, we are open to the world. Yung nga sinabi ni Presidente, ang Pilipinas ngayon ay the prime destination dapat for investments at ang numero uno makikipag-usap ay yung mga ambassadors. Kasi sila ang nakakaintindi kung sinong kakausapin doon at lahat ng ating mga investors at lahat. Paano mangyayari yan? Pag walang walang ulo doon, no? Pero maiba lang tayo, malapit-lapit dito sa Middle East, yung issue naman doon sa Israel sapagkat nag-uuwi tayo ng mga OFW. Yes. Ang inaantay kong marinig sana dito, yung OFW na galing Gaza. Kasi marami tayong inuwi galing Israel. Israel na mismo. Itong Israel na kasi na to, ito siguro yung malalapit doon sa border. Nasa border, yes. Nasa border. Pero yung doon sa Gaza, yun ang hindi ko pa naririnig. Kung nasa na yung mga OFW. Kasi nahihirapan tayo. Sabi ko, mahirap ilabas. Talagang mahirap yung Pilipino ilabas. na nasa loob ng Gaza kasi nakasarado eh. Nakasarado sila. Pero sa itsura ngayon, mukhang doon dapat sila lumikas sa kung Jonat doon sa Egypt. Tinatawag na Rafah Gate, Gate. via Egypt. Diba, Hindi ko lang alam kung nagawa na yun or kakayanin natin yun. Pero malamang, yun eh. Malamang doon na lang ang way out natin doon. Baka in the next few days, baka sana. Dahil siyempre tayo nag-aalala din sa ating mga kababayan dyan sa 147 pa yata sa Gaza. Ang nasa marami kasi, ang karamihan kasi ng Pilipino po na nasa Gaza ay kadalasan dito ay mga asawa ng mga Palestino, mga pamilya. Magkakaroon talaga tayo ng issue kapagkat wala tayong basically parang relations with the Palestinian Authority and of course Palestine, So pero tayo naman, ang Pilipinas po ay lagi po tayo kapag dating po sa mga refugee, lagi po tayong bukas, lagi pong tayo tumatanggap. At yan po ay napatunayan na po ito sa kasaysayan, Yes. Na simula pa po nung una, simula po nung World War II pa ata tayo ay nagdadala po tayo dito. Noong mga refugees, tumutulong po tayo. Nandiyan yung mga unang panahon na yon, yung panahon ng World War II, mga Jews. Yes. Si Edwin, ang gustong-gusto nga niya yung mga Ukrainian eh. Yeah. Sabi ko dito kay Edwin, ito yung problema kay iba naman. dahan-dahan ka sa mga kaisip mo ng mga ganyan refugees. Nakita mo. Yan ang problema. Ito, alam mo, ang hinahanap na refugee, hindi model. Ang gusto mo model eh. Pero hanggang ngayon yata nabanggit ni Yusek, hanggang ngayon yata may mga kinukup pa rin tayo doon sa marami. Alin sa? Dito sa bansa natin may ilang pang refugees. Marami. Dati nandito pa. Jews noong World War II. Vietnam. Ang dami pang Vietnamese na nandito ngayon. Yun, mga Vietnamese na nandito. Nandito pa. Ngayon, dati, bukas tayo para sa Rohingya. Panahon ni Presidente Duterte, sabi natin, tatanggap tayo ng Rohingya. Ngayon, ganito, nagka-problema, yung mga kababayan natin, siyempre, asawa ay Palestine, tatanggapin din natin yun. Siyempre, dugong Pilipino rin yan. Sila pwede maghakot ng asawa dito, magdadala ganun. Tingnan mo mag-isip ito, maghakot. Ano kala mo dyan, bagahe, hinahakot nila yan.
Pwede silang yung asawa nila, pwede lang Oo, yan. Sinabi na ni... Yun, hindi mo hahakutin. Hindi mo naman hinahakot yung asawa. Ikaw ba yung asawa mo, hinahakot mo? Di ba? Ay naman dalawa. Yan ang problema sa'yo. Mahirap. Edwin, Kasi iniisip mo, iba na naman eh. Yan ang sinasabi ko sa'yo. Hindi tayo naghahakot-hakot dyan. Oo. Pero isa pong malaking parating na balita pa nga dahil kailan ba to? Next week ano? Ay eleksyon na. Barangay eleksyon. Ano? Ay ito. Ako kailangan ang gulo na ng barangay ninyo, ano? Si Yusek Dodo. Kailangan magbigay ng protocol tungkol diyan kasi napakahirap yan kasi magkakapit bahay ito mga ito. Ewan kung ninyong daanin sa kung saan-saan yan. Pero ako ay saludo naman ako kay Chairman George Garcia. Yes. Garcia sapagkat talaga naman for the first time nakikita natin na napaka-proactive ng COMELEC ngayon. Hindi sila nagpabaya, no? Hindi sila nagpabaya. Tinututukan talaga nila yan. Siyempre, andyan yung ating kaibigan, si Commissioner Ernest Maceda na nangunguna doon sa kontrabigay. Kontrabigay yata yun. Nakipagpirmahan pa sila. DOJ, PNP, lahat. Para yung... Ikaw, Edwin, boto ka ba? Ikaw ba registered voter? Registrado ka ba? Registrado ako sa San Jose, Plaridel, Bulacan. Ganun ba? Registrado ka ba? Yung totoo. Kasi ang huling balita ko, dalawa yung barangay. Registered voter. Doon lang sa San Jose. Nililinis na nga ni Chairman George nitong baka nakaregister ka pa rin dyan sa Arpapa. Alam mo, ikaw, umuwi ka sa Arpapa, di ba? Umuwi ako doon. Nag-rent lang ako doon. Hindi ka ba nag-register doon? Hindi. Kaya nga, nung pinupunta na ako mga kandidato, pasensya na, hindi ako botante dito. Wala kayong mapapala sa akin. Hindi, maganda lang dito ngayon, Kung Jonat. Si Commissioner Maceda bang in charge ng sa kontrabigay. Kontrabigay. Pero diyan sa barangay, diyan na medyo yung matinding mga bakbakan diyan nangyayari kahit magkakilala kasi, di ba? At mo na yung medyo matindi talagang bakbakan diyan. Sinasabi nga natin dapat non-partisan yan. Pero hindi mo maialis kasi mga magkakamag-anak. In fact, sa barangay bawal nga partido rito Hindi pwede partido yes. Hindi ka pwede. Kasi nga non-partisan nga dapat yan Alam ba yung ibig sabihin hindi non-partisan yung partisan, iba yun. Yung ilalagay mo sa ulam yun. Non-partisan. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng pumaling sa isang partido. O ideolohiya, hindi pwede. Kasi meron kang plataforma. Para doon sa mga kabarangay mo. Kasi sisilbihan mo kabarangay mo. Ang number one talaga na napaka-importante sa political system natin, yung barangay. Basic yan. Kasi sa barangay din talagang masasabi mo na grassroots talaga yan. Basic unit of the society. Yun talagang mapupunta dyan. At maganda ang ginagawa ngayon ni Chairman George, tinututukan nila ngayon lahat ng mga posible maging violation. Parang kumbaga practice nila for 2025. Nagdi-DQ sila, nagdi-disqualify sila. At maganda yon kasi para patunayan na talagang ngayon, boss, wag mo na kayong magawa ng mga ganyan. Pero meron lang nag-text dito, basahin lang natin. Galing kay 3999. Mahihirapan ang BSP, AMLA, NBI at CPD. Ano yung CPD? Sa pag-monitor ng vote buying through online, dapat taasan ng parusa sa life imprisonment? Non-bailable? Ang lupit. Magbibigay ng magsublong sa vote buying? Delikado tayo. Naku, medyo mabigat po ito. Dati yatang kandidato yan. Doon ako nagtataka bakit? Totoo yun, Pero ito lang, bago tayo, basahin ko lang to. Good morning, 6385. Avid listener ninyo ako. I would like to know until now why Kong Jonas' talent has not been harnessed by the government. Yun din po ang tanong namin. Yun din po tanong namin dito, bakit sa tagal-tagal, sa lawak ng karanasan ng aming kaibigan dito, si Kong Jonathan de la Cruz ay hindi pa po nagagamit ito ng ating pamahalaan. Nagagamit naman. Meron naman tayong ibang mga ginagawa. Para importante kasi na magamit sapagkat malawak ang karanasan ng ating kaibigan dito sa executive session. Pero pag-usapan na natin yung vote buying. Ito muna, paring Dodo, Yusek at Edwin. Ito si Mayor Nonong Palomar ng Tapas, Capiz. Good morning daw. Nasa siya. Nandito na siya. Sabi niya, hindi na ako nakikialam doon sa barangay kasi baka... Dapat. Mayor ka. Wag ka. Madikyo ka pa. Problema ka pa. Di ba? Baka magka-problema. Tama yan. Mayor. Good morning, Mayor. At of course, yung regular nating listener, si Bong Belhica, dyan sa San Juan. Tignan mo dyan, Bong, ha? Baka kung sino-sino nakikialam dyan. Alam mo naman.
Oo. Sabi dito ni Yerson Calvelo, Komele, kasuhan na lang ninyo yung mga kandidato na lalabag sa panuntunan ng batas ng eleksyon. Puro kasi kayo ngawa, ulit at ulit na lang nangyayari, babala sa mga kandidatong hindi naman nasusunod sa batas. Hindi, nagdi-DQ si na chairman. Disqualified. Nagdi-DQ sila. Oo. Sige. Ang pinakamalaking ano kasi dito, tama yung sinabi nung nag-text sa atin, ang pinakamahirap dito yung online eh. Oo. Pero alam nyo, sa totoo lang, napakahirap pong gawin ito yung vote buying online. Kasi yung vote buying online, kailangan ito, kuha mo lahat ng detalye ng tao eh. Kukunin mo yung telepono. Sa totoo lang, mas mahirap pa po yun. Kaysa kunin mo na lang yung cash at saka iabot mo na lang. Sa totoo lang. Mas Gcash mahirap na pa. daw uso ngayon eh. Hindi. Mahirap. Mahirap yun. Sa large scale? Oo, bakit? Hindi lahat ng number na yun eh. Ano ka, hacker? Ilalagay mo. Hacker ka ba? Napakahirap nun. Ganun ba yun? Madali yung sistema, Oo, yung proseso, pero i-operationalize mo na magbigay ka Lahat pera. yung mga numero niya. Mahirap yun. Kukunin mo lahat ng number nun. Tapos nagkamali ka pa ng... Di ba? Para magkamali ka pa ng pinos, ibang mapunta. Hindi ka Magalit pa sa iyo yung Magalit boto. pa sa iyo yung botante. Mabibisto Hindi ka mukha nung kapag inabot mo mismo. Na bawal Bawal, huwag niyong gagawin yan pero ginagawa pa rin. Pag inabot mo mismo, at least Kapit-bahayan hawak na yan na May yun. kindat ba yan? Boss, Warm bodies. hawak ko na to, boss. Toits na. Diba? Tapos buslo ko na. Ayun na. Diba? Kung Gcash, hindi mo sigurado yan. Hindi yung online Gcash, hindi ano yan. mangyayari yan. Pero ang nakakatakot lang, Kong Jonat, yung sa online, ay yung mga krimen na iba. Yung hacking, yung pagnanakaw, yung cyber scam, yun ang mahirap kuhanin sa online. At sa totoo lang, sa hirap nito na gawin sa online, kahit sa ibang bansa, Nahirapan. hirap din sila. At yan at iba pang mga issue. Pag-uusapan natin, pagbalik po namin, kailangan po namin munang kumita. Ang oras po namin, alas 9:48 ng umaga. Nilalagay mo dyan ng mga music, ano? Sino ba yan? Si Sangkis Lola ba yan? Sino yan? Sangkis Sino yan? Lola. Isangkis, Lola. Ang ganda Sino yung ng Sangkis Lola? Napakagaling talaga ng ating Pilipino. Mga Hindi, may revival OPM. Tingin ko hindi na ito revival. Tingin ko talagang Hindi, gumagalaw na. Ibig Gumagalaw na sabihin talaga. ko, dati kasi, nung kapanahonan ni Edwin, Puro, ano lang, revival. 70s, 80s. Ay, bumibili ng ticket pa to eh. Ito. Matindi ito. Sinasampay sa... Kasi, every generation may ganun. Yung sinasabay mo yung etiketa rito, tapos mamimili ka ng ano mo. Panahon ni na Tito Sen. Mayroong grupong gana yan. Ikaw naman, pinama mo pa si Tito Sen. Hindi, kasi... Nakikinig sa atin Tito kasi. Sen, good morning, Tito Sen. Pag Mag- naalala yung sinuunang panahon ikaw na Tito Sen iisip na ni Kung naisip. Jonat. Magaling kasi magaling sila RJ. Oo. Magagaling na mga to. Yun sila RJ noon. Mga banda. Tapos after that, mayroon ng grupuhan, mga Celeste Legaspi, mga Uy, ibang... Alam mo, ano na pala nangyari doon Iba-iba sa na yan. panahon ni First Lady yung contest natin? Ano ba yung pa-contest natin na yun? Meron sila. Meron pa contest tayo noon eh. Oo, Di ba? Yung oo. nga sumikat sila, Haji. Haji, lahat Di yan. ba? Yung mga Filipino artist noon, di ba? Filipino hotdogs at every Hotdog. Yan, yung hotdog. Sino makakalimot ng hotdog, di ba? Manila. Yeah. Yun, yung mga ganyan, di ba? Pagkatapos- Pero napalitan na ngayon ng Raining in Manila. Iba na. Iba na. Raining Iba na in ngayon. Manila ngayon. Matapos after that, mga Razorhead na, boyfriends, Ayun, etc. Ganyan. Yun. Pagkatapos ngayon na. Ito na, Ito mga... na bagong At pangalan. ang maganda ngayon, kasi ngayon, Kong Jonat, parang Edwin, yung mga indie, mga independent artists, nakapag-re-record na, nakapag-upload On their na own. sila on their own sa Spotify. So, madali nang ikalat yung musika nila. Pag maganda, talagang tumatalab. Dati, require mo, meron kang studio, pupunta ka sa studio. Dati, meron pang gano'n. Ngayon, di Tito na eh. Soto. Kahit sa bahay mo, pwede na eh. Pwede ka Mag-set na up ka ng mag-set up doon. maganda na audio, Recording studio. mixing, equipment mo, pwede na. Ang magaling dyan sa ganyan na nasa bahay niya, Oo. si Pau. well, malibang kay Pau. Sino pa? May studio Congressman Jack Duabit. Galing. Ganun ba? Talaga naman, Si Jack ba, pioneer ano ba? Yun ang kanyang, Matindi. yun ang Pioneer kanyang yun, eh. pastime, hobby niya. ha? Hobby niya. Hindi pa tayo nakakarinig. Kung Jack, baka medyo... Baka naman pwede ka na mag-imbita Paulakan mo dyan. kami ng isang Sino ba baksak dyan. sila pa rin ang ng major kanta mo, di ba? stockholder sa GMA? Yung pamilya nila. Sila pa rin. Pamilya nila. Naging boss ko yan. Congressman Jack Duabit. Duabit. Magaling na yan. Audio file. Magaling galing. siya na. Yun. Meron siyang ganun. Anyway, ito pag-usapan lang natin Kung John at sapagkat meron na naman isang minahan dito sa sa Palawan.
na sa may Brooks Point na pinapatigil na naman yung operasyon ng minahan. Kaya lang dito, yung nabasa ko tong issue na to, ang nagpapatigil ng operasyon nila ay una yung local government. Matagal na yan. Tapos ang pangalawa, itong NCIP, National Commission on Indigenous Peoples. Siguro napapanahon na rin kung Jonathan pag-usapan natin itong issue nitong sa NCIP, Yes. Sapagkat itong NCIP, National Commission on Indigenous Peoples, ang talagang mandato nito ay ipagsama-sama at i-distribute yung tinatawag na mga ancestral domain. Ano ba tong ancestral domain nga sa Tagalog? Kung Jonathan, parang ito yung mga lupain ng mga katutubong Pilipino, katutubo. Kaya lang, medyo nagkakaroon lang tayo ng medyo issue dito sa NCIP sapagkat isa ito, doon di ako nagkakamali, doon sa 5 o 6 na ahensya ng gobyerno na nag-i-issue ng titulo. Kaya nga dito sa amin, sa pamumuno ni Secretary Boying, meron na kaming tinayo dito na isang technical working group on land registration and land titling. Yan ang pinakakailangan na kailangan. Kailangan ba talaga yun? Kasi Kagaya nito si Edwin. Daming mga isipin mo ba? I-issue ng titulo. Isipin mo na ito. Pwede ba maging chieftain? Hindi pwede. Hindi. Paano nagiging chieftain? Ganyan ang nangyayari dyan sa NCIP. Ganun ba? Hindi sila nakakapag-register ng mga totoong, number 1 muna yun, yung mga totoo na mga katutubo. Kagaya Edwin, pwede maging chieftain to. Ganun? Oo. Lagyan siya ng tribo. Ang tribo kasi pinupuntahan lang nito si Edwin, kung hindi ako nakakamali, dito lang sa may Makati. Dito lang yung tribo na pinupuntahan nito Hindi ka kasama. Kaya tuloy sabi ng mga listener natin, maganda pala pag kukunti lang kayo, hindi na papanis ang lawin ni Edwin yung sabi ni Paeng. Hindi, pero unang-una, yung registration na pagkakaintindi kung sino-sino ba talaga itong mga tribo nito, number 1. Number 2, sino ba talaga mga leader ninyo? Alam mo, nakakagulo na yan. Alam mo, ito nga ang nakita namin, At siguro i-share na natin sa taong bayan, ano ba nangyayari dito? Alam niyo po, 6 po yung ahensya ng gobyerno na nag-i-issue ng titulo. Yun nga, bakit ganun? Isama pa natin yung hindi kasama sa ehekutibo, yung usgado. Judicial. Yung judicial titling. So yung pong 6 na yan, ang nagiging issue ngayon ay kuminsan ay Sala-salabat at nagpapatong-patong yung pag-i-issue ng titulo. Kaya pala nag-aaway ng claim. Hindi, yun ang nagiging ugat ngayon ng gulo. Ng banatan. Kasi ikaw din meron. Ang tanong, kaninong titulo ba ang mangingibabaw at dapat sundan? At anong isang practical na problem ito ngayon? Yung sinabi nga kanina, nag-usap tayo, for example, military reservation. Matagal na yun. Matagal na to. Nagawa na ito mga kampo. Kamukha niyang Fort Bonifacio. May mga kasama yan ng mga military reservation na itinalaga na ng pamahalaan Fort Magsaysay. para maging military bases. Natin, ng Pilipinas. Ngayon, nagbuo ng isang batas. Ito kayong batas na binubuo itong Ancestral Domain Law. At kasama dito yung pagbuo ng NCIP, yung National Commission on Indigenous Peoples, na nakapag-i-issue din ng titulo. Ang nangyayari, sinasakop ngayon ng NCIP yung iba mga lupa na matagal na nagkaroon ng titulo sa pangalan ng pamahalaan at iba pang ahensya. Yun ang tanong nung ginawa yung batas na yan, matagal na i-issue itong mga titulo na to. Paano ngayon ang gagawin natin? Ngayon, kine-claim ninyo yung lupain na yon na matagal na sa kamay ng ibang tao bilang ancestral domain. Okay. Hindi naman natin kine-question na mari yan ay isang legal issue, Mari din yun ay totoo. Pero kailangan lang malinaw paano ba yung mga nakakuha na ng karapatan noong sinaunang panahon. Isa yan, ang tama yung sinabi ni Kong Jonat, ang nakikita namin na isang problema dyan ay hindi malinaw, hindi lamang doon sa batas, kundi doon sa pag-operate ng NCIP, National Commission on Indigenous Peoples, kung sino ba talaga yung sinatawag na indigenous peoples. Kasi noong ginawa yung batas na yan, walang nilagay, pasensya na, hindi naman namin anong kongreso, pero
Yun siguro yung isang masasabi nating gap doon sa batas na hindi nilinaw sino ba yung indigenous people. Kasi ang tama si Kong Jonathan, kung meron kang indigenous people, dapat ma-identify mo muna sino-sino ba itong mga sino-sino ba itong mga tribo na to na matatawag natin tunay na indigenous people. At saka sila ang talagang pangalawa, nandoon sa area na yan. Unang-una nga, ito ang problema Kung Jonathan. Anong boundaries walang registry ang NCIP nung totoong indigenous people. Yes. So, ang nangyayari ngayon, kahit sino na lamang mag-claim, magsasabi, ako may ninuno ako na katutubo, daw ako'y katutubo na ngayon. At dahil ako'y katutubo, ay akin na itong lupa na ito. Ay, yun ang nagiging problema. Diba? Kaya kailangan linawin muna yung proseso, sino ba talaga yung katutubo? Pangalawa, yung pong ginawa yung batas na ancestral domain, noong nagde-debate sa Kongreso, sa pagkakaalam ko, malinaw na noon kung ano-anong areas more or less yung ancestral domain areas. Nasaan yung mga yan? Parang gano'n. Pero lumalabas ngayon na yung ancestral domain na gustong ipataw sa ating lupain ay 1/3. Sangkatlo ng buong Pilipinas. Sangkatlo ng buong Pilipinas. Malapit na silang maging talyado. Kasi yung talyado title, ay di ba? Pilipinas yun. Diba? You know, ang problema dito. Sa mga problema, yung mga madaling pagpapatitulo Ito problema dahil may parapatan sila na magtitulo. Ang gusto ngayon, sangkatlo ng buong Pilipinas, ipatitulo sa mga katutubo. Hindi naman pwede yun. Hindi yata yun ang naisip noon at yung pakay ng ating Kongreso nung pong ginawa yung batas na yan. Saka tama kayo, Yusek yung question ng ano bang klasifikasyon ng mga katutubo ngayon? Sino ba? Sino ba hindi mo na klasifikasyon. Sino ba? Kasi yung klasifikasyon, malinaw na dapat katutubo ka Pero tanong, sino ba yung lehitimong? Meron pa ba? Sino ang lehitimong katutubo? Yan ang siguro tanong. Wala Walang registry tayo. Walang pag-aaral noong branches ng mga katutubo. Ano ba yung ancestral tree mo? Sa ka ba nang galing? Wala Puro modern na ngayon. Ang ginawa kasi nila doon, pag nagbahag ka, nagsuot ka ng indigenous tribe uniform, katutubo ka na, di ba? Ang ginawa ng classification kasi dyan, northern at saka southern, yun lang. Sa bagay, nag-exist pa. Within the northern, sino itong mga ito? Within the southern communities, sino yan? Nangyari dito, yung tinatawag na katutubo, ginagamit lang ng iba para tumubo. Yun ang problema. Iba nangyayari. Talaga katutubo nga. Kasi kakagawa nila to, kakatubo ng tubo ng community. Ng kayamanan nila. Katutubo ng kayamanan. Ang masama nito, yung sinasabi ni Yusek, ni Parindodo, ang masama nito, dahil sa ganyan mga labanan, lalong-lalo na doon sa mga areas na yan, nababalam yung development ng mga areas na yan. Samantalang, kaya sila naibigyan ng ganyan dahil i-develop nga para matulungan nga sila at matulungan ang bansa. Pero on the other hand, may masama ding epekto yung development na mabilis Yung mga katutubo doon sa Maribeles, sinasabi ko sa iyo, na nawalan ng mga pwesto dahil yung kanilang mga lupain, kinuha ng malaking kumpanya. Mali na nga. Yun na nga sinasabi ni Yusek. Kaya nagtayo na si Pangulong Marcos through the DOJ as chairman ng Technical Working Group para lahat ng mga pagtititulo sa lupain ng Pilipinas. Lupain ng Pilipinas to Hindi kasama West Philippines. Inayos na, tinititigan na to ni Presidente. Hindi kasama dyan yung West Philippines. Mapag-aralan na talaga. Paano? Paano ba talaga? Paano ayusin? Kasi maski na hindi ka katutubo at this point in time, nagkakaroon din kayo ng problema kasi sa nag-uumpisa yung pagtititulo. Kagaya niyan, yung tax clearance. Paano yan? Paano yan? Sasabihin, hindi, may tax clearance ako Nagbayad ako dyan sa munisipyo. Maski naman nagbayad ka ng tax clearance kung mali yung binabanggit mo, napakarami palang departamento may kapangyarihan papaano. Yun na nga sinasabi. Dapat, unify. Anim nga. Pero ano yan okay lang yun. Hindi mo pwede sabihin na isa. Kasi ang nangigibabaw pa din dito sa atin, siyempre ang Kongreso. Yun. Sapagkat ang Kongreso, sila yung kumbaga may kaalaman, may karapatan na magsabi paano ba ilalatag ang pagtititulo sa ating bansa. Ang ginagawa lang natin, base doon sa ginawa na ng Kongreso, paano ba natin aayusin to
para hindi nagkakasala-salabat ito. Mga ganitong mandato ng opisina. Kasi diba? iba't ibang batas na yan eh. May mga iba't ibang batas na yan. Kagaya tama din naman. For example, agrarian reform. Tama. Yeah. Dapat talaga mag-issue sila. Di ba? Another issue yan. Another issue din yan. Yung tungkol sa agrarian reform. Di ba? Ang issue ng DNR, Yeah. na original titling. Di ba? Actually, napaka-importante ng DNR dito. Kasi survey eh. Hindi lang survey, pare. Ang DNR talaga, sa kanila nag-uumpisa talaga, yung simula nung whether ang isang lupa ay kaya na itong patituluhan o hindi eh. Sila nagsasabi, di ba? Ano ba yan? A&D ba yan o forest or whatever? Yung ganun eh. Protected area ba yan? Sa susunod na mga linggo, magkakamiting na kami uli dito ng Technical Working Group para malaman talaga dito ano ba ang dapat na pamamaraan para hindi magkasalabat ito. Ito ang problema lang kasi pag pumapasok, for example, kamukha ahensya ng NCIP, nasasabihin sa amin ito, may problema tayo. Ito. May problema tayo. Tama. Diba? Nakikinig talaga nakikinig sa atin? Si Mayor Nonong Palomar. Sabi niya, a good example is Tapas. The 33,100 hectares ay na-proclaim 1962 as military reservation. Yan. Yan. Ngayon, kailan ba na-ano yung NCIP law na yan? 1980s na yan. Saka sayang yung mga lupa. NCIP law, 2000. 2000. 1962 ito, di away. Ang sabi ni Mayor, hindi pwedeng kunin ito. Military reservation nga eh. Hindi, yung gulo ngayon doon sa loob eh. Kasi yung gulo doon sa loob, pag nag-uusap-usap ngayon, ang sinasabi ng NCIP dapat, isoli sa amin itong military reservation. Hindi. For example, ito, malaki ito sa Clark, ha? Yung Clark, military base yan. Clark. This time. Yung Port Magsaysay. Yan, mga yan. Yan. Remember, ang batas na yan ng NCIP, tama po yan eh. Talagang dapat bigyan ng lupain yung mga katutubo. Para makasama Kasi sila. Para hindi sila maagawan ng mga tagalabas, tagapatag. Kagaya ikaw, Edwin. Lupa. Ikaw, yung mga lupa mo sa kabundukan. Hindi kuhanin ng mga malalaking developer, mabigyan sila ng lupa kung saan sila mabubuhay. Yes. Kaya lang, hindi naman din ginawa yung batas na yun para bigyan din ng kapangyarihan yung isang ahensya na lahat ng lupa na gusto nila angkinin, pwede nila angkinin. Hindi naman ganun. Hindi ganun. Wala nang power yung OHA. Ano ba yung OHA na tinatawag? Yung karamihan sa mga nasa sa probinsya, OHA lang yung hawak nila eh. Yung homestead yan. Yung sinasabi mo homestead. Galing din sa DNR yun. Yung sinasabi ni Parindodo, ni Yusek, na sa DNR kasi magdidesisyon, magbibigay ng paggamit ng lupa. Ano ba yan? Forest land ba yan? Protected area ba yan? Classification. Yung ganun. Classification. Malaki ang dyan. Kaya ang dapat talaga kumukumpas talaga dito pagdating sa lupain. Ang DNR, napakalaking talaga yan. Napakalaking gampanin nila. Papel nila dyan. In fact, yung LRA na under sa DOJ, yung Land Registration Authority, dumedepende sa ito ay gagalaw lamang kapag yung titulo ay na-issue na. Pag na-issue na yung titulo, saka lang gagalaw ito eh. Kaya nga, yung authority to issue, nang gagaling sa ibang ahensya, ang LRA, nag-i-issue lang nung mismong titulo lang itself. Depository. Pag minsan na nagbuo na yung titulo, papasok na yun sa pamumuno ng LRA. Depository yan ng titulo. So iba yung ang mandato ng LRA dito. Mas malaki ang mandato ng DNR. At kaya ako naman na-raise itong issue na sa mining na to kasi nga, alam mo, dapat magkaroon din tayo ng kumbaga unified na sistema pagdating sa mga issue ng permit. Kasi hindi mo ma-develop yung isang lugar kung lagi ka na lang binubulaga ng ibang ahensya, o pribadong yung pribadong mga lalo yan, ito malaking issue to pagdating sa mga issue ng mga bidding, mga procurement na pinapatakbo ng gobyerno problema yan kasi daming nauudlot na mga programa, isa dito maiba lang uli ako, medyo segue tayo, pero isa dito yung issue ng lisensya natin, driver's license. Alam niyo ho ba na isang usgado, hindi ka naman binipigil yan naman kaya i-action sa taas, pero yung pag-issue po ng lisensya natin na card, napigil na naman. Meron naman nag-issue ng preliminary injunction. Alam mo yung sabihin ng preliminary injunction? Mabigat yun.
hindi ka na pwedeng gumalaw, hindi ka na pwedeng mag-issue hanggat hindi ng lisensya hanggang hindi natatapos yung kaso. Kung sa abutin to ng Pasko. May mga bidding kasi yan, di ba? Diba? Sa procurement. Yung mga ganong klase procurement paano ba ito na alam natin na kailangan natin, meron na mananalo, bakit yung kayang pigilan yung isang proyekto na kailangan ng gobyerno? Di ba merong diyan may kasi di dyan ba may hierarchy dapat yan? Oo, dapat. In fact, ito nga sa lisensya na to, kasi meron tayo on infrastructure. Yes. Pero kung tingin ko, hindi ba pwedeng gawin, is it not infrastructure also? Diba? Related dapat yun. Although hindi sa physical infrastructure, but it can be considered an infrastructure project because it has a national impact. Diba? So anyway, yun bagbakbakan na sila. Pero binibigyan ko lang ehemplo kung paano yung isang ahensya na pipigilan the powers. Kamukha nito, napipigilan for example ang DNR doon sa nag-issue sila ng mining permit pero pagdating doon, pipigilan ng ibang ahensya. So medyo gumugulo. Hindi lang yan. Right of way. Right of way. Dami nag-aaway yan. Hindi, di ba? Minsan, siyempre dadaan ka sa isang paligid, halimbawa, o ridges ng bundok. Hindi ka makadaan kasi ancestral domain na yan. Yan. Pero pag-usapan natin right of way kasi matindi rin yan. Another issue rin yan. Maganda hindi ho yung right of way. Mag-right of way muna po tayo para sa ating mga advertisements. Kasi kung wala po sila, wala din po kami. Kaya pagbigyan muna natin yung right of way ng ating mga advertiser. Ang oras po natin, 10:15 ng umaga. Yan ang mga pinapanaginipan nito. Pinapanaginipan ni Edwin, wag na laman natin sa katotohanan. Uy, hindi na ako nananaginipan. Tayo, intro muna tayo. Ako po si Atty. Dodo Dulay. Andito po yung aking mga kasama. Walang iba, si Congressman Jonathan de la Cruz at si paring Edwin Eusebio. Good morning, boys! Good morning! Happy birthday muna. Bati muna, bati. Happy birthday muna kay June Cruz. Delphine Cruz Jr. Ayun, may sumagot sa iyo, Yusek. Yung doon sila tinatanong mong dating pa-contest, yung Metropop. Metropop. Tama, Metropop. Anong panahon ni ma'am? Panahon ni Mrs. Marcos. Metropop. Naalala ko yan. Dyan sabi ni Roger Guarino. Marami sumikat dyan. Dami sumikat dyan, tama. At patiin ko lang yung mga listeners natin, nakikinig natin, walang iba kundi si Toto Arboleda. Toto, good morning. At saka si Attorney Albert Villaseca. Good morning, Albert. At saka si Rito Marcos kasama ni Governor Manny Mamba sa Tuguegarao. Ganon. Ngayon, magkakasama. Magkakasama sila. Balikan na natin kasi last 10 minutes na tayo, no? Na kailangan pag-usapan natin yung issue nga ito sa mga lupa-lupa kasi laki problema talaga nito. Mabuti nagtayo kayo ng ganun. Meron na. At sa pangunguna ni Secretary Boying, dahil naging issue yan talaga nung pagpasok ni Pangulo na yung salasalabat na issue ng kasi ang problema sa lupa ang dami na apektuhan dyan mga communities, mga tao, mga pamahalaan, ahensya ng gobyerno, di ba? So pag maayos yan, siyempre maayos yung ang punto kasi dito stable, tinignan naman namin to nung una, ang issue naman dito, paano ba na hindi na to humantong sa usgado. Na hindi na magkaroon ng mga kaso, madeklag din natin ang ating usgado, away sa lupa. Kasama nito sa pagtingin natin. At maganda yung sinabi ni mo kung Jonat kanina, yung kailangan na natin talaga siguro na maipasa na yung National Land Use Act. Yung National Land Use Act. Ano ba yung National Land Use Act na yan? Ano ba maitutulong yan para maayos natin itong mga issues sa lupa na to? Yung National Land Use Act hinaharmonize lahat yung mga tungkol sa lupa. Anong gagawin? Yung sinasabi mo ngayon na ginagawa ninyo, parin Dodo, Yusek, sa technical working group. Ibig sabihin, kumbaga yung buong bansa isosona mo na rin. Oo. Nang i-classify mo na rin ng iba-iba. Parang maliwanag. Tapos may guideline. May guideline. Kailan ba itong lupa na to? Pwede natin gawin itong forest. Kailan ba natin ito pwedeng alienable and disposable na? Mga ganong klase. Yes. Paano ba ito gawing subdivision, housing? Pati yung mga zoning, lahat, etc. Lahat pwede na. Ayun ang importante. Para di labo-labo. Hindi, kasi kaya mabuting na sa DOJ ng kasi sila sinisisi, LRA. Nasa gist na ni... Di ba pag nagkakaroon ng problema, LRA ba lagi?
Bakit nagiging LRA lagi? Ang trabaho lang ng LRA, implement lang naman kung ano yung mga na-i-issue ng mga ibang ahensya. Registration lang. Diba? Pag in-issue ng ahensya, wala kami magagawa doon. In-issue ng ahensya nyo, mandato ninyo. Sino ba naman ng LRA para questionin yun? Pero nagiging ugat pa rin ng pagbakan, ng bangayan. Kasi nga, walang isang malawakan at pangkalahatang pananaw o pagtingin doon sa proseso ng pag-issue ng titulo ng lupa. Ngayon sa DOJ may... 5-6 nga nag-i-issue na Warren Dodo. Ano yung mas superior? Yung ibinigay ng CLOA ng agrarian reform or yung binigay na CLOA. ng ancestral domain? Wala. Hindi malinaw yun. Hindi malinaw yan. Hindi malinaw. Dahil hindi sinabi sa batas din yun kung sino mangingibabaw. Pangalawa, kung meron na nakapwesto, meron ng titulo, ito ba ay pwedeng asapawan ng titulo ng ancestral domain. Hindi rin yung malinaw. Mga ganon. Di ba? Pag yung ginawa mo, away yan, boss. Away yan. Mabuti naisip mo, Yusek, na trabahuhin yan at yan ang... Hindi, kasi naman nga sabi ko sa iyo, nung tiningnan niya ni Secretary Boy, na ayusin niya. Lalabid salita si Pangulo na ayusin na itong issue sa lupa. Dami nag-aaway. Daming bunga na kaso nito ang importante, nakakaintindi sa lupa si Sec at saka si Parindodo. Ayun, yun ba? Ganun ba yun? Kasi, di ba, yung kanyang pag-iisip, nakita, yung nag-usap tayo minsan, isipin mo naisip niya yung tungkol dun sa, anong tawag niya? Meron siyang tinawag yung tungkol dun sa pag-ano sa lupa, na pwede mo nang gamitin to pero may continuing problema ka. Ayusin ko. Parang Yusuprak ba? Ganun type. Parang ganon. Parang magaling si Secretary sa ganyan. Maayos yung kanyang pag-iisip. Ito lang, basa lang tayo ng mga text dito. Magandang umaga. Sabi dito sa ni Koy Laura, magandang umaga mga sesyonista. Paski shout out ang Parañaque City Police. Talawak ang lakawan ng PLDT Copper Wars. Dito kahit araw nagpapapigi dyan sa San Antonio Valley. 6 Barangay San Isidro, Parañaque City. Mayor. Medyo boss. Ano na ginagawa nyo dito? Dahil daw yung mga copperware na yan imbis na magamit namin pang internet, nawawala. Kaya pala nawawala internet lagi dyan. Huwag nyo yung danakayin, baka makuryente kayo. Ayan, may mga nakakamiss din sa mga blind item natin Wala tayong blind item man ngayon. Mamaya, mag-blind item tayo. Meron blind item bago tayo magtapos meron tayo. Bago tayo magtapos, meron blind item dito Ito sige. Ito, basa. Good morning daw from galing pa ito sa Legazpi City. Legazpi City. Summer. Good morning sa inyo. Good morning. Yung ating mga political operators dyan. Ito, political operators. Sama na pangalan. Tsaka NGOs. Yung mga NGOs. NGOs. Ito naman, galing kay 6237, Executive Session. Tanong ko lang po, sa araw po ba ng mismong botohan sa October 30 ay bawal po magpakain o magpamerienda sa mga botante sa umaga bago bumoto? At sa pananghalian na ay iba na nakaboto na at iba na ay boboto pa. Bawal po ba o hindi bawal? Magpakain. Yan. Malaking problema. Bawal yan pag nahuli ka. Yan. Sasabihin namin. Pwede po bang maging kandidato a barangay anak ng mayor? Pwede. Siyempre. Pwede. Nasa inyo naman kung boboto ninyo, di ba? Yung mga ganyan mga bagay-bagay. Yung pakain, actually, sa totoo lang, yan pinagbabawalan talaga. Kasi yun nga ay baring paraan ng tinatawag na vote buying. Kaya ngayon sa araw na yan, medyo maingat lang tayo. Kung siguro pamilya nyo, hindi naman siguro mapapigilan magpakain kayo. No? Pero kung buong barangay nyo na yung pinapakain nyo at nahuli kayo, bawal. Pag nakalusot, pwede siguro. Kung nagpa-boodle fight kayo ng buong barangay, medyo problema. Question yun. At ito ang blind item. Last 2 minutes. Ito, reliable source to. Reliable. Sino? Ayokong Naka-chismis si Yusek. Di ba may lumabas na balita noon? Di ba? Na meron daw nangako sa China na aalisin yung ating BSP Sierra Madre. BRP Sierra Madre. Barko ng Republika ng Pilipinas. Yan. Ibubulong ko sa inyo kung sino yon. Kilala na galing pa doon sa confirm ito ng mga kilala natin doon sa ibang bansa. Kilala ni Edwin yun.
Wala ko alam di. Kaya hindi masabi ng China kung sino. Oo. Tagal na natin sinasabi nyo, may nangako, sabihin nyo kung sino, ayaw nila sabihin. Ayaw nila sabihin yun. Pero ibinulong sa atin. Oo. So, mamaya Kasi, ikikwento ko sa inyo. Hulaan nyo kung sino. Meron daw transcript. Meron daw Meron sila sinasabi May transcript? May transcript of record yung ating dating ambassador doon Aba. sa China. Tingnan natin. Mamaya pag-usapan natin. Pag wala na, tayo sa studio. Pero yun, hulaan ninyo kung sino. Pero meron. Meron din daw. Kung nagpa-blind item ka pala, talagang blind. Meron. Wag ayoko magbigay ng mga clue. Mahirap ng na clue. Kasi binulong lang sa atin to. Siyempre, alam mo, binulong sa'yo. Huwag mo nang ikalat. At saka pag binulong sa'yo, malalaman mo kung sino nagbulong. Mali yun. Problema tayo dyan. Problema tayo. Diplomatic protest abutan natin. Yan ang problema dyan. So, alam natin, mamaya manghula kayo next week. Pag-usapan natin yan. Pero sa ngayon, wala na tayong oras. Kailangan tayong magpaalam. Sapagkat, ano nga pala, huwag yung hanapin yung mga kasama namin dito. Nagtatrabaho po sila lahat. Una-una, si Ambassador, nasa UK. Nasa UK na po si Ambassador. Diba? Si Paring Ed, huwag yung hanapin kasi malaking contractor na po yan. Alulod. Hindi lang alulod ang minapagawa ngayon yan. Bahay na, ginagawa niya. Tulay. Mga kalsada. Si Pau, wag yung dahil ito ay nakaakap sa timba. Si Sen JB at saka si Sek Boying, nagtatrabaho po yan. Kaya wag yung munang Ba't nga ba nag-resign na Secretary General ng PDP? Sino ba itong Secretary General ng PDP na nag-resign? Baka si bata mo. Si Melvin. Alam na tayo. Bakit? Ako medyo Another blind item yan. Pag-usapan natin. Pag-usapan natin yan. Susunod na linggo. Pero kami magkukwentuhan muna kami tungkol dyan. Ako po, ay magpaalam ngayon dalawa. Magpaalam. Maraming salamat po. Ako si Edwin Eusebio. Until next week. Maraming salamat mo. Ito yung kaibigan Jonathan de la Cruz sa mapagpalang araw sa atin lahat. At ako naman po si Attorney Dodo Dulay. Salamat po sa inyong pagsama sa amin dito sa Executive Session. This Executive Session is now adjourned. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang Pilipino!